Noong unang panahon, sa isang masagana at tahimik na baryo na napapalibutan ng luntiang bukirin at malinaw na ilog, may isang binatang naggangalang Ipio. Ang baryong iyon ay kilala sa pagkakaisa ng mga tao. Lahat ay nagtutulungan, nagbibigayan, at may malasakit sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng kabutihang umiiral sa lugar, may isang taong taliwas sa lahat, si Ipio. Si Ipio ay anak ng pinakamayamang mang-angalakal sa baryo. Lumaki siya sa karangyaan, may pinakamagagandang kasuotan, pinakamasasarap na pagkain, at lahat ng kanyang nais ay agad na ibinibigay. Dahil dito, nasanay siyang maging mapagmataas at walang pakialam sa iba. Araw-araw, makikita si Ipio na naglalakad sa gitna ng baryo na tila isang hari. Nakataas ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas. Kapag may dumaraan na simpleng magsasaka, siya ay ningiti ng may panlilibak. "Kay dudumi ninyo," sabi niya minsan sa isang matandang magsasaka. "Hindi ba kayo nahihiya sa inyong sarili?" Ang mga tao ay tahimik na lamang. Ayaw nilang makipagtalo kay Ipio dahil sa takot at respeto sa kanyang ama. Ngunit sa kanilang mga puso, may lungkot at panghihinayang. Sapagkat ang isang binatang may magandang kinabukasan ay natatakpan ng masamang ugali. Sa kabilang dako ng baryo, may isang dalagang naggangalang Lina. Siya ay kilala sa kanyang kabutihan at malasakit sa kapwa. Madalas siyang pinapayuhan si Ipio. "Ipio," mahinahon niyang sabi isang araw, "hindi habang buhay ay nasa iyo ang lahat. Matuto ka magpakumbaba at tumulong sa iba." Ngunit tinawanan lamang siya ni Ipio. "Hindi kita kailangan turuan, Lina. Tingnan mo nga ako, mayaman, gwapo at hinahangaan. Ano pa ang kulang sa akin?" sagot niya. Lumipas ang mga araw at lalong tumindi ang kayabangan ni Ipio. Hindi lamang panlalait ang kanyang ginagawa. Minsan ay tinataboy pa niya ang mga pulubi at nagugutom na dumadaan sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang ang buong baryo ay tahimik at ang buwan ay maliwanag na nakasilip sa kalangitan, may isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa bahay ni Ipio. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagod. Kumatok siya sa pintuan. "Ipio, anak, maari mo ba akong bigyan ng kahit kaunting pagkain?" Mahina niyang pakiusap. Lumabas si Ipio, suot ang kanyang mamahaling kasuotan. Nang makita niya ang matanda, agad siyang napangiwi. "Anong ginagawa mo rito? Ang baho mo, lumayo ka!" sigaw niya. Ngunit hindi umatras ang matanda. "Isang piraso lamang ng tinapay. Gutom na ako." Muli niyang pakiusap. Sa halip na maawa, lalo pang nainis si Ipio. Kumuha siya ng walis at itinaboy ang matanda. "Sinabi ko nang umalis ka, hindi kita tutulungan. Hindi ka karapat-dapat sa kahit ano." Galit niyang sigaw. Biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin ay tila tumigil at ang liwanag ng buwan ay unti-unting natakpan ng ulap. Napansin ni Ipio na nagbago ang anyo ng matanda. Unti-unti itong tumayo ng tuwid. Ang kanyang gusgusing damit ay naging makinang at ang kanyang mukha ay nagliwanag. Siya pala ay isang diwata. "Ipio," malalim ang kanyang tinig. "Sinubok kita, ngunit pinili mo ipakita ang iyong puso. Isang pusong puno ng kayabangan at kawalan ng awa." Nanginig si Ipio. Ano ka?" tanong niya, takot na takot. "Ako ay isang diwata, tagapagbantay ng kabutihan sa mundong ito," sagot niya. "At dahil sa iyong masamang ugali,
Ikaw ay aking parurusahan. Hindi! Patawarin mo ako! Sigaw ni Ipyo. Ngunit huli na ang lahat. Nag-umpisang umihip ang malakas na hangin. Naramdaman ni Ipyo ang matinding sakit sa kanyang katawan. Unti-unting lumiit ang kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang balat ay naging matigas at makintab. Tumubo ang mahahabang antena sa kanyang ulo. At ang kanyang katawan ay naging maliit at maitim. Anong nangyayari sa akin? Iyak niya. Magmula ngayon, wika ng Dewata. Ikaw ay magiging isang ipis. Isang nilalang na nagtatago sa dilim. Kinasusuklaman ng mga tao at palaging tinataboy. Mararanasan mo ang ginawa mong pagtrato sa iba. Sa isang iglap, tuluyang nagbago si Ipyo bilang isang ipis. Takot na takot siyang gumapang palayo. Sinubukan niyang bumalik sa kanilang bahay. Ngunit nang makita siya ng mga tao, sila ay napasigaw. May ipis! Patayin! Sigaw nila. Tinangka siyang tapakan at habulin. Sa takot, nagtago siya sa madilim na sulok. Doon niya naramdaman ang lungkot, takot at pagsisisi. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Bilang isang ipis, natutunan ni Ipyo ang hirap ng buhay. Ang magtago, ang matakot, at ang hindi tanggapin ng iba. Araw-araw niyang naalala ang kanyang mga ginawa at ang mga taong kanyang nasaktan. Sa kanyang maliit na puso, unti-unting umusbong ang pagsisisi. Kung maibabalik ko lamang ang nakaraan, magiging mabuti ako. Tutulong ako. Bulong niya sa sarili. Ngunit, hindi na siya muling naging tao. At mula noon, ang mga ipis ay naninirahan sa dilim, mabilis tumakbo kapag may tao, at tila laging nagtatago, isang paalala ng sumpa ng kayabangan. Sinasabi ng matatanda na kapag may nakitang ipis sa bahay, ito raw ay alaala ni Ipyo, isang babala na ang taong walang malasakit sa kapwa ay daranas ng kapahamakan. Aral. Ang kayabangan ay walang magandang idinudulot. Ang taong marunong magpakumbaba at tumulong sa kapwa ang tunay na mayaman sa puso.